Naku po. Diyos ko po, mga kababayan, ha? Planong paglipat ni Bongo. Ala, Diyos ko. So, eto, mga kababayan, chismis po ito, ha? Oo, wala pong nagsabi ditong totoo yan. Kasi nga, chismis, usap-usapan. Ngayon, trending, viral ngayon yan. Yung isang malaking isda daw na babaliktad nga daw at aalis nga daw, no, sa puder ng mga Duterte. Naku, magpapaalam na yata. O, for the sake na maligtas siya, kailangan niyang ilaglag ang mga kasama niya. Halaka, Diyos ko po. For the sake na maligtas at hindi makasuhan, hindi makulong, kailangan niyang ilaglag ang mga kasama niya. Patay kang bata ka. Nako, Lori Fee, ayan, may love shoutout po. So ito po mga kababayan, ito, basahin ko lang ha, basahin ko yung, ito. Kilala nyo naman po siguro mga kababayan, itong si Yam Yam Dizon. Oo. Ayan na, sabi ni Yam Yam Dizon. Ayan, si Yam Yam Dizon ang post niyan. Sabi ni Yam Yam Dizon, mga kababayan, who is this very powerful Duterte ally who has decided to support PBBM? Naku, nag-comment nga si Mima dito eh. Nilalaro na naman kayo ni Bongo. Ayun o, nag-comment si Mima. Naku, oo, si Yam Yam. Oo, Yam Yam Dizon. Ayan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, eto, basahin natin yung mga comment dito. Don't trust kay Thanos, Pia, Majority Kuno, Villars and Bongo. Lahat ng mga senator may ambisyon. Sa tamang panahon at sitwasyon gagalaw. Tama naman. Sabi ni Benjamin Alvarez. What is Bongo? Ayan, sabi niya, Attorney Panelo. Merong mga nagtatanong, Bongo, Panelo, talaga ba? Mga bilyar ba to? So, marami kasi ngayon mga kababayan, yung usap-usapan ngayon na si Bilyar ba daw yan, si Panelo ba daw yan, si Bongo ba daw yan, mga Cayetano ba daw yan. Oo, kasi mga kababayan, or di kaya si Joel Villanueva ba yan, si Jinggoy Estrada ba yan. Kasi nga mga kababayan, may mga may mga anomalya. Pero mga kababayan, para sa akin, ang pinakamarami talagang comment dyan ay si Bongo. So, kung rarapatin ninyo at iisipin yung mabuti, 'di ba? Ma'am, Nanay Minda, hello po. Kung iisipin ninyong mabuti, mga kababayan, si Bongo po ngayon ay napapansin niyo sobrang tahimik. 'Di ba? Sobrang tahimik talaga, mga kababayan. Nako. Nakita niyo bang nag-iingay siya? Wala. Yung mga bilyar ngayon medyo umingay, sumagot na nga yung tatay dahil sa issue ng criminal case nila ng Security Exchange and Commission. Kaya sabi ko nga, sabi ni Kat Puchulo, be careful there, great loyal yan kay PRRD. Ayun na nga di ba? Pero ganito yan sa totoo lang mga kababayan, hindi na po bago sa atin yan. 'Di ba? Hindi na po bago sa atin yan yung mga bumabalimbing. Kasi which is noon pa naman, may mga bumabalimbing talagang politician. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, ito mga kababayan, wala naman pong mawala kay Bongo kung babaliktad siya. Sige, tanong ko sa inyo mga kababayan, kung babaliktad ba si Bongo, may mawawala ba sa kanya? 'Di ba? Karapatan po na ni Bongo kung saan siya susuporta or lilipat man siya. Kasi bakit? Ang sinuportahan niya, yung tatay. 'Di ba? Yung tatay ngayon nakulong. Yung tatay ngayon, unting utot na lang mamamatay na. So syempre kailangan din po ni Bongo na panibagong samahan. 'Di ba? Kailangan ni Bongo ng panibagong samahan. Ngayon, kung sakali mang babaliktad si Bongo, may mawawala ba sa kanya? Yun lang ang tanong ko ngayon. Ito hindi ko kinakampihan si Bongo. Pero ang tanong ko, kung babaliktad ba si Bongo, may mawawala ba? 'Di ba? Wala namang mawawala siguro kung babaliktad siya. Ngayon, ang problema diyan ay delikado ang buhay niya. 'Di ba? Delikado ang buhay niya kasi kung sakali mang babaliktad siya, syempre malamang sa malamang ikakanta niya lahat ng sikreto ng grupo nila. Pero kung babaliktad man siya, wala mang mawawala sa kanya. 'Di ba?
Walang mawawala kay Bongo kung babaliktad siya. Wala din naman tayong mapapala. Wala namang mapapala si Sara kay Bongo. Sige nga, tanungin ko kayo, anong mapapala ni Sara kay Bongo? Kasi kung tutuusin, si Bongo, assistant ng tatay niya. Eh syempre mga kababayan, no, kahit sabihin natin hindi kaalyado ni PBBM yan, may karapatan po si Bonggong lumipat or kung saan man siya dumikit. 'Di ba? Kasi bakit? Tapos na yung serbisyo niya sa tatay niya eh. Yeah, sabi ni Kat Puchulo. Ayan. So, question. So, bigyan po ba siya ng pagkakataon? Para sa akin, hindi naman akong may hawak kung administration ni Marcos siya lilipat na kay PBBM na yan or nasa Marcos administration na yan. No, kasi actually hindi naman natin pwedeng i-underestimate ang Marcos administration. Siyempre mautak na ang Marcos administration ngayon. Ngayon mga kababayan, si Bongo po politician. Siyempre hindi naman po habang buhay diyan na lang siya. Sinong siserbisyuhan niya sa mga Duterte? Sige nga. Saan siya magsiservisyo? Si Sara may sariling mundo, si Pulong may sariling mundo, si Baste may sariling mundo. Kailangan ni Bongo tumayo sa sarili niyang paa. That is because may sarili na siyang may sarili na siyang dynasty, may sarili na siyang pangalan. 'Di ba? May sarili na siyang pangalan. Kung sakali mang babaliktad siya, nasa kanya na yung desisyon niya yun. Kasi mga kababayan, wala naman na kasi siyang serbisyuhan. Sino bang siserbisyuhan niya? Nakulong na nga yung amo niya. 'Di ba? Tapos na kasi. Kung sakali man mga kababayan, dito siya sa kakamping or dito siya sa loyalista, wala namang mawawala sa kanya. Ang ano lang, syempre, mahirap din kasi magtiwala kasi kaaway yan eh. 'Di ba? Pero sa ngayon mga kababayan, kung tatanungin niyo po ako based on my observation or opinion, wala nang siserbisyuhan si Bongo sa mga Duterte. Kanino siya magsiservisyo? Kay Sara? Bakit nakalimutan ninyo? Kaya nga si Sara dumikit kay PBBM nung panahon nung tumakbo sila ng vice presidente at presidente kasi ayaw niya kay Bongo. 'Di ba naalala niyo 'yun? Naalala nyo yun? Walang siserbisyuhan si Bongo sa mga Duterte. Ang nakay Bongo na lang dyan is didikit siya for the sake of support. Pero sa totoo lang, maraming supporter si Bongo kaysa kay Sara. Pero inyo, nung 2025 midterm election, 26 million ang boto niya kay Sara. Do you think makuha pa ni Sara yan ngayon? Yung 26 million? Hindi na. Lalo na kung ma-impeach siya. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ito hindi sa binigyan ko si Bongo ng pagkakataon. 'Di ba? May karapatan si Bonggong umalis sa grupo na 'yan. Kasi una, wala na siyang pagsiserbisyuhan diyan. Kung gusto ni Bongo talagang tumulong sa bansa, kung gusto ni Bonggong maging politician, ito, tanungin ko kayo mga kababayan. Porkit ba nagkain mo lagi kamuting kahoy, ulam mo, gata? Lagi ka na lang bang kamuting kahoy at gata? Hindi pa po pwedeng bumili ka naman ng palay at mag-ulam ka naman ng karne? 'Di ba? Bumili ka ng bigas? Ganun na lang ba palagi? Puro na lang kamuting kahoy? Siyempre si Bongo may ambisyon din yan sa buhay. Hindi naman habang buhay senador na lang. Pasalamat nga siya, hindi siya dumaan ng barangay captain, barangay chairman, kagawad, city councilor, mayor, nagiging senador siya diretsyo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, tapos na ang serbisyo ni Bongo sa mga Duterte. Kasi kung tatanungin ninyo ngayon, saan si Bongo magsiserbisyo? Una, ayaw ni Basti sa kanya. Pangalawa, si Pulong hindi lumpo para serbisyuhan niya. Pangatlo, hindi niya kailangan serbisyuhan si Sara kasi ayaw ni Sara kay Bongo. Totoo yan. Kung naalala ninyo, mga kababayan. Ito yung mga sinasabi ko, totoo po yan. Bakit? Saan si Bongo magsiservisyo kung ayaw niyang umalis? 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung hindi niya iligtas ang buhay niya, 'di ba? Kung hindi niya iligtas ang buhay niya ngayon, makukulong siya. Diba? Kung hindi niya iligtas ang buhay niya ngayon, do you think matulungan siya ng mga Duterte? Hindi siya matulungan. Nako, ano sabi ni Maruha ko? Iwan ko rin sa'yo. Ngayon ko nga lang nabasa yung pangalan mo, sasabihin mong iwan ko sa'yo. Opinion ko to. Live ko to eh. Diba?
Oo, kasi alam nyo sa totoo lang, kung hindi ni Bongo iligtas ang buhay niya at hindi siya magpaka-plastic or magpakumbaba na lumipat sa anumang grupo, hindi siya matutulungan ng mga Duterte. Do you think Duterte can help Bongo in the sake of ICC? Hindi. Di ba? Oo, totoo yan, Ma'am Linsudo. Save the best for last. Di ba? Gano'n naman talaga eh. Hindi siya matutulungan ng mga Duterte. Mismong si Digong kaya hindi natulungan yung sarili niya. Si Bongo pa kayo tutulungan niya. Sige nga, mag-isip tayong lahat. Di ba? Kung ako nasa sitwasyon ni Bongo, iligtas ko yung sarili ko. Di ba? Diyos ko po naman. Di ba? Sige nga, tanungin ko kayo, kaya bang tulungan ni Digong si Bongo kung makulong siya sa ICC? Sige nga, si Digong nga hindi nga niya makutulungan yung sarili niya, kaya kanya-kanyang ligtasan sila ngayon. Oh. Anong desisyon ni Bato? Magtago. Diba? Ramdam na ni Bongo yan. Kailangan niya iligtas sarili niya. Oh, kasi kung ang mangyari dyan, wala pang warrant si Bongo, mga kababayan. Ito, reaksyon ko lang to ha. Si Bato, agam-agam, may warrant. Kaya kung si Bato man, ay sa ngayon, may warrant na according kay Rimulya, kay Boying. So, kahit maaresto yan si Bongo, hindi, si Bato, hindi na yan pwedeng mag-state witness katulad kay Garma. Si Bongo, pwede pang mag-state witness yan at babaliktad. Bakit? Para masalba siya. Bakit? Wala pa siyang warrant. O nilabas na ba ang warrant ni Bongo? Hanggat meron pang lupa, tumakbo na siya. Hanggat kaya pa niyang isalba ang sarili niya, isalba na niya. Yun ang totoo, mga kababayan. O, sabihin niya sa akin, sa panahong ito, kaya pa ni Bongo iligtas ang sarili niya. Diba? Kaya pang iligtas ni Bongo. Alam niyo kung tutuusin, mas maraming alam si Bongo kaysa kay Garma. Tandaan niyo yan. Kung si Garma naging state witness doon sa Dahig, mas maraming alam si Bongo kaysa kay Garma. Kasi kahit saan pumunta si Digong, si Bongo ang nakakaalam. Si Garma, anong alam ni Garma? Inutusan lang naman yan. Si Bongo right hand. Diba? Si Bongo right hand yan. Alam nyo kung tutuusin si Bongo babaliktad, malaking tulong yan. Bakit? Lahat nasa kanya. Siya ang may hawak ng alas. Yan ang kung takot si Sara kay Madriaga, mas matakot siya kay Bongo. Diba? Oo. Sabi ni Ma'am Emily Basog, Bongo, pabayaan mo na mga Duterte, iligtas mo sarili mo. Diba? Alam niyo sa totoo lang, wala pang warrant si Bongo at this time. Wala pa siyang warrant sa ICC, wala din siyang warrant sa ombudsman, yung mga kinaso ni Trillanes. Kaya sa madaling salita, pwede pa siyang magbago. Diba? Anong gustong mangyari ni Bongo? Manatili na lang siyang ganyan? Kanino siya magserbisyo? Kay Sara? Si Sara hindi niya kailangan ng assistant. Kaya ni Sarang gumawa ng kabulastugan. Diba? Tandaan niyo yan, mga kababayan. Yung sinasabi ko, totoo yan. Wala pang warrant si Bongo sa Pilipinas at sa ICC. So sa ngayon, pwede siyang maging state witness, bumaliktad siya. Isalba niya ang sarili niya. Malaking tulong yan. Kung sa mga gusto ng hustisya, sa mga biktima ni Digong, sa mga nabudol ni Digong, sa totoo lang, si Bongo ang susi. Si Bongo ang alas. Oo. Kahit sabihin natin na may problema siya sa mga anomalya sa flood control at sa mga project sa gobyerno, pwede niyang panagutan yan. Pero mas malaki ang kanyang pananagutan kung sabihin niya ang kabulastugan ng administrasyong Duterte. Di ba? Si Bato, wala nang tsansa maging state witness yan. Bakit? May warrant na, sabi ni Boying eh. May warrant na. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hanggat maaga pa, bumaliktad ka na. Wala ka pang warrant. Baka naalala nyo naman mga kababayan, sinabi ko sa inyo nung nakaraang buwan, nung last 2025, ito din ang kinuntin ko kay Bato. O hanggat maaga pa Bato, wala kang warrant, bumaliktad ka na. Pero pagkabukas, in-announce, may warrant na siya. Baka naman ito bukas, may announcement na may warrant na si Bongo. Ay, ayaw ko kayo pangunahan baka bukas nito i-announce na si Bongo may lumabas ng warrant para kay Bongo. Tandaan ninyo mga kababayan, si Bongo po, February, March ang aresto niyan sa ICC. At si Bato, dapat nung November pa yan. Oo.
Naalala ninyo? Kaya ngayon, hanggat kaya pa Bonggong isalba ang sarili, bumaliktad ka na. Kung sakali, pwede ba siyang humabol bilang state witness? Pwede. Wala pa namang warrant nilabas eh. Di ba? Kasi di ba nakalagay doon 9 redacted sa ICC. So ngayon, kung siyam ang redacted na pangalan, wala pang nilabas. Wala pang nilabas doon na redacted. Oh, so sa madaling salita, pwede pa siyang bumaliktad. Kaya nga kung napansin ninyo mga kababayan, napag-isip-isip na, ito lang ha, ito. Sa sitwasyon ni Bongo ngayon, kung ako, hindi ko iisipin yung utang na loob kay Digong eh. 'Di ba? Hindi ko naisipin yung ginawa siyang senador ni Digong, ginawa siyang politician, tapos nagkaroon siya ng pangalan dahil kay Digong. Ang isipin niya, isalba niya yung sarili niya. Kasi ginawa siyang politician, pero dahil naman sa kabulastugan, okay lang sana kung ginawa siyang politician ni Digong kung si Digong ay pare, si Bongo ay sakristan. Kung tutuusin niyo si Digong ay demonyo. Nagkaroon ng pangalan si Bongo sa politika at naging senador sa pamamagitan ng pang-uuto ni Digong sa taong bayan. So, kung may konsensya si Bongo, ay dapat bumaliktad na siya. 'Di ba? Huwag niya nang isipin na ay malaki utang na loob ko kay Tatay Digong kasi siya ang dahilan kung bakit ako naging senador. Yung pagiging senador ba niya, tama ba 'yon? Dinaan ba siya sa tama? Maraming illegal ang kanilang lihim. Marami silang pinagdaanan na kabulastugan at katiwalian. 'Di ba? Kung ako kay Bongo, ay nako, ikanta na niya. Kasi kung tutusin, di ba, wala na yung utang na loob, yung tinatawag yung credit inside. Wala nang ganun. Diyos ko, magkakaroon ka pa ng utang na loob, pagtanaw ng utang na loob kay Digong. Kung pumasok ka dyan, alam mo naman yung kabulastugan ni Digong. Do you think ba si Digong ginawang, ano ba si Digong? Mamamatay tao, kriminal, kaya nga nakakulong sa ICC. Tapos ngayon, ang isipin ni Bongo, utang na loob kay Tatay Digong, utang na loob, ginawa akong senador. Kung hindi dahil kay Digong, hindi ako mapasok sa ganito. Kung may konsensya ka, dapat bumaliktad ka rin, kanta mo na. Hindi ba? Ilaglag mo na. Kasi ginawa kang senador, hindi naman sa kabutihan. Diyos ko, yung likod ng pagiging senador mo, marami kayong pinagdaan ng katiwalian. Di ba? Totoo yun, mga kababayan. Wala na yung reputasyon dyan, wala na yung utang na loob dyan. Bakit? Sabihin mo, naging senador ako. Pero, at the back, being a politician, alam mo yung kabulastugan ni Digong. Diba? Tama ba ako, mga kababayan? Paki-comment nga kung tama ako o mali. Kung ang isipin ni Bongo ay hindi niya ikanta si Digong, hindi niya ilaglag kasi malaki ang utang na loob niya kay Digong. Ano ba ang nasa likod? 'Di ba? Ano ba ang nasa likod niyon ng pagiging ganyan niya, yung pagpasok niya sa politika? Do you think maganda 'yon? Unfair sa ibang politician na dumaan pagiging barangay chairman. Si Bongo hindi dumaan mayor yan, hindi dumaan kongresista, naging senador attack. Agad-agad naging senador. Do you think maganda yung ganon? Unfair. Di ba? Kaya wala na yung mga utang na loob dyan. Kasi bakit? Ginawa nilang, inuuto nila yung taong bayan. Kaya ikanta na niya. Huwag na yung isipin. Diyos ko, iisipin nyo pa yung utang na loob na yan. Di ba? Maghanap ka ng utang na loob kay Digong. Anong nangyari kay Digong? Nakakulong, di na nga makauwi-uwi. Di ba? Hindi na nga makatakas-takas dahil sa krimen na ginawa. Tapos ngayon, magutang na loob pa siya dyan. Kung gusto niyang hindi makulong, kung gusto niyang maligtas ang sarili niya, at dito lang siya sa Pilipinas makulong dahil sa issue niya dyan sa flood control, sa kaso ni Trillanes, ilaglag niya si Digong. Bumaliktad siya. Dumikit siya kay Trillanes. Tulungan niya si Trillanes. Mag-witness siya doon. Naku, sinabi ko sa inyo mga kababayan. Diba? Ilaglag niya. Habang maaga pa, dumikit na siya kay Trillanes, sabihin na niya, handa na ako. Bakit mga kababayan? Tabla-tabla na to. Bakit? May mawawala ba sa kanya kung babaliktad siya? Tanungin ko kayo mga kababayan. Diba? Ma'am Yas, mega love shoutout po. May mawawala ba kay Bongo kung babaliktad siya? Wala naman na. Bakit?
Matanggalan ba siya ng isang bayag? Mawala ba yung isa niyang kamay? Kung babaliktad siya? Wala namang mawala sa kanya. Ang mawala lang sa kanya doon, yung suporta ng mga DDS. Pero wag niyang isipin yung suporta ng mga DDS. Ang isipin niya, kung isabi niya ang katotohanan, makonsensya siya sa pangyayari sa ating bansa at sa panglilinlang nila ni Digong sa sambayanang Pilipino, mas marami pang butanteng buboto sa kanya. Tandaan nyo yan mga kababayan. Hindi kaduwagan ang pagbaliktad. Kung ang isipin ni Bongo, baka pag bumaliktad ako, hindi na ako magiging senador. Wala nang bubuto sa aking 26 million. Ay, nagkakamali ka, Senator Bongo. Kung babaliktad ka, aminin mo lahat ng kabulastugan, ikanta mo lahat ng kabulastugan, mas maraming buboto sa'yo. May possibility pa, di ba? Magiging Vice President ka ng Pilipinas. Di ba? Ganun naman talaga eh. Mali ba ang sinasabi ko? Walang mawawala kay Bongo kung babaliktad siya sa loyalista man or sa kakamping. No? Kasi kung sabihin nila, ay baka hindi na siya iboto ng mga DDS. Mga kababayan, ang DDS konti na lang. Di ba? Ang mga DDS konti na lang. Di ba? Ikanta niya lahat. Mas marami pang matutuwa eh. Kay yung impeachment nga ni Sara. Di ba? Yung impeachment nga ni Sara, kung si Sara nagsasalita at aminin niya ang lahat, do you think hindi magagalit? Ay hindi matutuwa ang taong bayan? Mas matutuwa ang taong bayan. Kung ako si Sara, may impeachment ako, hayaan kong bulaklatin nila lahat. Hayaan nilang imbestigahan lahat. Ngayon, pag sa imbestigahan nila at wala silang mapatunayan, di ang ligtas, ang linis ng pangalan ko. Bakit ako matatakot kung wala akong ginawang kasalanan? Diba? Ganun yan. Napakasimple. Ganun yun mga kababayan, napakasimple lang. Bakit? Kung alam mo sa sarili mong wala kang kasalanan, o kung alam mo sa sarili mong may kasalanan ka, tapos sabihin mo yung katotohanan, aminin mo sa taong bayan, mas maraming magmamahal sa'yo. Kung puro ka ganyan, ayaw mong harapin, tapos ang ipaharap mo lang yung mga abogado mo, walang mangyayari. Ang isipin ng taong bayan, napakasinungaling, puro lakwatsa lang, mas magagaan at mas makakasabi pa ang taong bayan na kahit ganun man siya, at least sinabi niya ang tama, sinabi niya ang totoo. Kahit ganyan man siya, sangkot man siya sa mga krimen noon, at least nakonsensya siya. Diba? May mga ganyan naman mga kababayan eh. Ma'am Irene, hello po. Diba? Walang mawawala kay Bongo kung magsabi siya ng totoo. Kung sakali ngayon, nasasabihin, ay, balingbing siya, tanggapin niya. Tanggapin niya yung mga reaksyon ng taong bayan, natural lang yan. Tanggapin niya. Kung sabihan siyang balingbing, natural yan. Kasi politiko, national fruit ng mga politician yung balingbing. Pero aanhin mo yung masaktan ka dahil tinawag kang balingbing kaysa sabihin mo yung tama. Diba? Ma'am Annabel, channel, hindi po kaduwagan yan. Kung sabihin niya ang totoo, bumaliktad siya, sabihin niya ang lahat ng pangyayari, mag-state witness siya dun sa ICC. Diligtas siya. Di bali nang hindi, mamili siya. Saan siya gustong makulong? Sa ICC o dito sa Pilipinas? Sa kaso ni Trillanes. Kasi kung tutuusin, kung mag-state witness siya sa ICC, ligtas siya doon para siyang si Garma. Tapos sabihin natin makukulong siya dito dahil sa kaso niya dyan kay Trillanes. Paano kung may tutulong sa kanya at mabigyan siya ng pardon at makalaya siya? Diba? Hindi natin yan mahulaan kasi kung si Erap nga, diba? Kung si Erap nga nakulong dahil sa impeachment, diba? Ilang taong nakalipas, nakalaya kasi binigyan ng pardon. Malay ba natin may mga magiging presidente sa sunod na ilang taon at bigyan siya ng pardon para makalaya siya. Di ba? Ganun yan mga kababayan. Si Trillanes nga nakulong dahil sa pag-rebuild niya kay Gloria dahil sa korupsyon. Anong nangyari kay Trillanes? Nakalaya. Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito, usaping Diyos. Sa salita ng Diyos, kapag may kasalanan kang ginawa, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon kapag may kasalanan ka? Repent. Mangumpisal ka. Kung may kasalanan ka sa taong bayan, mangumpisal ka.
para mapatawad ka ng taong bayan. Ganun lang naman yan. Diyos ko naman. Mga kababayan, kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kayang tao, hindi. Mangumpisal. Kahit tanggapin mo yung mga sinasabi, ito, bayaran ka ni Marcos. Ako nga, ang daming sinabi sa akin, bayaran ka ni Marcos, kaya nakabili ka ng ganito, may isa kang maleta. Pinansin ko ba? Diba? Hindi ko pinansin. Bakit? Kasi hindi totoo eh. Diba? Harapin mo ang katotohanan. Diba? Kung may kasalanan, aminin. Hindi kaduwagan ang pag-amin ng mali. Mas duwag kung panatilihin mong sinungaling ka hanggang sa nakulong ka. Diba? Sa totoo lang, mga kababayan, habang maaga pa, Senator Bongo, kumanta ka na. Diba? Habang maaga pa, kumanta ka na. Kasi, kung iisipin ninyong mabuti, mga kababayan, ito, reaction ko ulit ha. Isipin ninyong mabuti, kung mananatili si Bonggong tahimik, makukulong siya sa ICC. Si Bato nga ayaw nga magpakulong sa ICC. Wala namang choice si Bato. Anong gagawin niya? Magiging witness siya? Nakatulad kay Garma? May warrant na siya Kaya nga nagtago, ayaw na magpakita Kasi alam niya sa sarili. Tandaan ninyo mga kababayan, si Bato naging PNP chief yan. So pag once naging PNP chief ka, marami kang mga intelligence, no? Marami kang contact. So sa totoo lang, mga kababayan, may mga koneksyon yan si Bato. Kaya ayaw niyang lumabas, ayaw niya magpakita. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, kung manatili siyang tahimik, hindi niya iligtas sarili niya, magsama sila ni Digong sa ICC. Kung si Bato nga hindi pumayag kasi ayaw niyang hindi makita ang apo niya, si Bongo ba papayag na hindi niya makita ang mga anak niya? At makulong siya doon ng 30 years? Sige nga. Yun ang usap-usapan ngayon mga kababayan. Nagbigay lang ako ng reaksyon. Wala pong mawawala kung babaliktad si Bongo. Tanggapin niya ang sakit na mga salita ng mga bumuto sa kanyang DDS. Diba? Huwag siyang mag-alala na mawalan siya ng boto kung babaliktad siya. Kung babaliktad man siya at aminin niya ang lahat, mas lalong marami pa ang buboto sa kanya. Tandaan ninyo, 120 million plus ang Pilipino. So ngayon, ang botante 60 million. Do you think mawalan ka ng boto dyan sa 60 million na yan? Hindi ka mawawalan ng boto sa 60 million. Meron pa rin hanggat aminin mo ang katotohanan. Marami namang mga politician dyan na nagkasala, nanghingi ng pasensya at nagbago. Nagtumaas naman ang mga posisyon sa gobyerno. Diba? Take repent or take ICC jail. Sabi ni Ma'am Rosemary Salis Kagawa. There is no problem with Balimbing as long as he brings it out and reveals the truth. All Filipinos need to know. Diba? Yun naman talagang totoo. There is no problem with being a Balimbing. As long as he brings it out and reveals the truth, all Filipinos need to know. Diba? Sila Jinggoy nga, binuto ng taong bayan, diba, Sir Kenry? Si Jinggoy nga, nanalo pa rin senador, pati si Bong Revilla, kahit nakakulong niya noon. Diba, naalala ninyo? Si Jinggoy nga at si Bong Revilla nanalo nakakulong naman yan, diba? Si Senator Laila de Lima, pinakulong, Kahit ang tingin ng tao dun, masama, nanalo nga si Trillanes nga, pinakulong ni Gloria. Bakit naging senador? Sige nga. Ay, nako. Yun naman talaga yun. Estilo nyo sa pagbablog, hindi yan i-epekto. Anong estilo sa pagbablog, hindi i-epekto? Wala naman akong pakialam kay Bongo. Natural, magre-react ako. Diyos ko naman. Mix for more. Natural yan. Diyos ko po. I believe more. BP Sara is back. Ano daw? Mas maniniwala pa ako, BP Sara, bumaliktad na. Alam mo, sa totoo lang, mix more power.
Kung ano man yung nasa isip mo, didiis ka. Yan lang naman yun eh. So, sa totoo lang, I am a DDS. I will back to. Ano daw? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, no? Reaksyon ko lang yan sa kumakalat na issue ngayon na si Bongo daw ang isa sa pinaka-powerful na DDS politician na may balak na sumuporta at bumaliktad kay PBBM. Walang mawawala kung babaliktad. Kasi bakit? Masama ba ang umamin ng katotohanan? Masama ba ang ilaglag mo ang kasinungalingan? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Mga kababayan.